Start, may video muna po. Coaches and athletes have influence, and our main goal within the Amagua Sports Club is our responsibility in sharing the gospel. With our programs, we're reaching young athletes, we're reaching professional athletes, we're reaching coaches, referees, parents, and a whole lot of spectators. And that's what's so impactful about the Amagua Sports Club. We're reaching all of these souls for Christ. And now, more than ever, our desire is to reach more, not just in our city, but in other parts of the world as well. We've reached Texas, Pampanga, Binilupihan, Olongapo, and we're not finished yet sharing the gospel. Through Amagua Sports Club, whether you're an athlete, whether you're a coach, or a fan, we are here to teach you, train you, and help you grow spiritually. But for them to improve physically and spiritually, they need the resources. So we conduct Bible studies, tournaments, and training while also giving out tracts, Bibles, and devotional booklets for coaches and athletes to become Christ-like leaders who will move our mission forward. Our ministry is growing to reach more coaches and athletes saved by Jesus Christ. Since the beginning, our sole purpose has always been sharing God's Word, and we're not stopping anytime soon. Not now, not tomorrow, not until the whole world knows. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Kilalanin mo siya na siya yung iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. 26 years later, by the grace of God, I can say with the Apostle Paul, I'm not ashamed. I have something in my life I don't have to be ashamed of. And you look into your heart, you look at your life, and you see the sin in your life. You realize you're a sinner. And you know what? You need to be ashamed of your sin. All that is in the world, the lust of the flesh, yung daw pagkalasa ng ating buhay, yung minugusto ng ating laman. Okay? Yan yung tinatawag na desire, kagustuhan. Okay? Ng ating laman. Huwag mo subukan magpag sapagkat sabi ng pinag-aralan natin mga nakaraan. Ngayong gabi na ito may plano yung Panginoon sa akin. Anyone po na hindi kinahiyan. Sinasabi, Pastor, I know I'm a sinner. Makasalanan. By the way po, yung pangalan po ng ministry natin ay nakasulat po dyan kanina, Amagua Sports Club. 2 months ago po, iniba na po natin yan from Amagua Sports Club to Amagua Sports Ministry dahil ako'y medyo na-convict na ang Amagua kasi hindi lang naman club, it's more than that. Naisip ko na it's bigger than just a basketball club. It is a ministry, mas malalim po ang goal natin. Pero yun nga po, sabi ni Papa, papunta na po akong States para i-present po tong ministry na to. At meron po akong na-prepare, ayun nga po yung anak ko si Tex. Meron po akong na-prepare na message. At kahapon po, pinaito ko po kay Papa. Tapos sabi niya, pagkatapos niya i-review yung message ko, sabi niya, i-preach mo to bukas. Tapos, ang first reaction ko po ay ayoko talaga kasi parang nahiya ako. Pero ang life verse ko po
ay ang life verse ko po ay Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So naisip ko na kahit kinakabahan ako, um, maganda tong opportunity na i-practice ko tong life verse ko na wag ko ikahiya tong mensahe po ng Panginoon. Dati nga hindi ako nahihiya gumawa ng kalokohan eh. Tapos kapag gagawin ko yung will ng Panginoon, naiiyak ako. Kaya na-challenge ako kagahapon. Sabi ko, biglang bumalik ko kay Papa. Sabi ko, sige pa, mag-preach ako bukas. So, with all that being said po, mag-start na po tayo. Let's open our Bibles po sa ating scripture reading po kanina. Matthew 24, verse 14. Matthew 24, verse 14. Tayo po tayo lahat sa pagbasa ng Bible. Sabay-sabay po tayo magbasa. Number 14, ready, begin. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for witness unto all nations, and then shall the end come. You may now all be seated. Mag-pray muna po ako bago mag-start. Lord, thank you for this day, Lord. Thank you po sa magandang umaga na to, Lord. And thank you po, Lord, na nakapunta po kami dito safe and sound, Lord. Thank you po, Lord, na binigyan niyo po ako ng opportunity, Lord, na i-share po yung message niyo, Lord. And sorry po, Lord, sa mga ginawa may kasalanan, Lord, sa mga iniisip namin everyday, Lord, sa mga iniisip namin na marurumi. And thank you, Lord, na kahit ganito kami, Lord, you're always here, Lord, to forgive us. And thank you, Lord, sa evening na to, sa umaga na to, Lord. And help me, Lord, as I deliver your message, Lord, na kahit kinakabahan ako, Lord, help me, Lord, na mabibigay ko yung mensahe ng klaro, Lord. Sana, Lord, makita nila ikaw, Lord, hindi po ako. And bless this morning, Lord, in your name, amen. Now, alam naman po natin na basketball ay paborito natin sa Pilipinas. I myself, paborito ko ay basketball. At it has a very special place in my heart. Marami po ako natutunan sa basketball. At marami ako naging kaibigan sa basketball. And overall, marami akong lessons na mga natutunan sa basketball. So, ang message po natin ngayon ay life lessons from basketball. Life lessons from basketball. Pwede pa, may nagawa kayong slide, Brad? Life lessons from basketball. Life lesson number 1 po na natutunan ko sa basketball. The game of life has a final buzzer. James 4:14 says, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Para pong laro ng basketball, ang buhay po natin ay may katapusan. Most of the players po na mini-minister po namin, katulad po niyan nila Buboy, nila CJ, nila Justin, pati na rin po yung mga bata sa home, including myself, mga bata po kami. And hindi naman namin iniisip yung kamatayan. We're just living our lives, lagi nagbabasketball, and we barely think about death. Pero it says here po sa James 4:14, ang buhay natin ay parang vapor lang po. Parang usok po pa no? Parang usok. Makikita nyo, biglang mawawala din. It appeareth for a little time lang. Not too long ago po, yung anak po ni Tita Princess ay kinuha po ng Panginoon. Sa murang edad po. Prior po doon, yung si Tita Cathy naman din po.
Meron din po ako isang pinsan na I believe 8 days old lang po, tita, no? Meron pong katapusan ng buhay is my point. Pero po, ang maganda po sa basketball ay alam po natin kailan matatapos yung game. Di ba po? Kapag nasa scoreboard, makikita natin yan na kahit yung announcer sinasabi, meron pang 2 minutes, meron pang 3 minutes. Yun yung maganda sa basketball na nakikita natin na ilan pa yung oras natin. Pero po sa buhay natin, hindi natin malalaman kailan yung final buzzer. Di ba po pag sa liga nila Kuya Web, anong oras na marinig nyo pa rin ang ingay ng buzzer. Ibig sabihin nun tapos na yung quarter or tapos na yung game. Sa atin po sa buhay natin, di natin alam kailan magtutunog yung buzzer. Kaya po, it is very important that we take every single day, hindi natin i-take yan for granted. We should always be thankful sa Panginoon. And how do we show na yung appreciation natin towards God? Ako, pag gusto ko i-show yung appreciation ko towards kay tatay or kay papa, syempre lahat ng utos nila gagawin ko. Diba, team, sunduin mo si Sam sa trabaho niya. Sunduin ko. Team, gawin mo to. Team, gawin mo to. Sundin ko. Kasi that's how you show na na-appreciate mo yung magulang mo. While we're here sa mundo, di pa tayo kinukuha, let's show our appreciation sa Panginoon. Pakita natin sa Panginoon na thankful tayo sa Kanya by listening sa Kanyang salita. And what does His Word say? Matthew 24:14, balik tayo sa text po natin. It says there, na in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. While we're here po, let's spread the gospel. That's how we show our appreciation towards God. Gawin natin yung utos niya. And also, pag tayo obedient sa Panginoon, isa pa yun paraan para pakita yung pagmamahal natin sa Kanya. Ganoon din ako sa magulang ko, sa mga grandparents ko. I barely say I love you sa kanila. I don't say na, ay mahal papa, mahal kita, tulog na po ako, good night, I love you. Hindi naman ako gumaganon sa magulang ko. Pero I show yung pagmamahal ko sa kanila, yun nga, by being obedient sa kanila. Ganoon din sa Panginoon. Yung chance natin mapakita na tayo naman magmahal sa Panginoon. Hindi lang yung puro one-way love, puro tayo lang tumatanggap ng love sa Kanya. Meron akong nakakausap pumunta kami ng Team Amago. Pumunta kami sa Word of Life. This month lang yun Tapos may mga nakausap po akong pastor doon. Meron doon pastor, sabi niya na, ang ganda ng sinabi niya. Sabi niya, when God loves us, that's our delight. But when we love Him, that's His right. Sa Tagalog po, pag tayo minahal po ng Diyos, kagalakan po yun para sa atin. Pag tayo naman minahal natin yung Diyos, karapatan niya po yun. Na grabe yung ginawa niya di ba? Talagang napanood ko yung Passion of the Christ. Grabe pero hindi pa yun talaga nangyari sa Kanya, mas malala pa talaga. Ang lalim ng ginawa natin sa Kanya, dinuraan, tinawanan. Tapos, it's only right na dapat mahalin natin siya. So, yun po yung life lesson number 1 natin. The game of life has a final buzzer. Bukas po, hindi guaranteed, di sure na buhay pa tayo bukas. So, while we're here sa mundo, habang nandito tayo, is show our appreciation towards God. Pakita natin na pasalamat tayo sa Panginoon. And how do we show our thankfulness? Again po, we do yung gusto niya gawin para sa atin. Ang utos niya sa atin ay i-spread His Word. Life lesson number 2 po. Are you guys following? Sana po naintindihan yung life lesson number 1 po. Life lesson number 2,
sa game of basketball na natutunan ko is how we play is more important than how long we play. Magkikwentong gilas na po ako Dati po, ako po'y nakuha sa Manila para mag-basketball. At nung meron po akong team sa Manila, meron po doon, yung coach po namin, may anak din siya sa team. Tapos, syempre, anak ng coach, marami po yan playing time. Habang ako ay naalala ko, pinapasok lang ako pagpatapos na yung quarter. Last 2 minutes ng first quarter, pasok ako. Last 2 minutes ng second quarter, pasok ako. As third and fourth, di na ako lalaro. Pero yung anak ng coach, babad, buong game. Tapos, nakita ko naman din na mas magaling ako, mas may nagagawa ako sa anak ng coach. Ganon din po sa buhay natin, na kung paano tayo mamuhay dito, hindi importante kano katagal. Importante, paano. Nung ako po yung anak po ng coach, sa buong game niya at sa konting oras ko lang, mas marami akong nagawa para sa team kaysa sa anak ng coach. Sa buhay po natin, we can reach the age na 70, 80, 90, or 100, parang sila tatay. Pero kung hindi natin gagamitin ang buhay po natin to accomplish yung utos niya nga po again, which is yung share the gospel, Great Commission po, wala tayong nagawang difference sa mundo. Wala po tayong nabago sa mundo. Yun naman din yung importante. While we're here, paboritong verse ng mga coaches po sa Amago ay Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Ang galing mo nga mag-basketball, ang galing mo nga sa business, ang ganda ng negosyo mo. Pag namatay naman, di naman natin madadala yan lahat eh. Ang real purpose natin po sa mundo is to share the gospel po. Missionary Jim Elliot po, 28 years old. Patay na po siya, tinatry niya pong idala ang gospel sa Indians. At 28 years old, namatay po siya. Sobrang bata lang po. Pero po si Michael Jordan, I believe, 62 na po yata siya. Pero pag inisip nyo ng malaliman, sino yung mas may na-accomplish sa buhay? Yung what really matters syempre si Michael Jordan may na-accomplish talaga yan. Pero yung nagmamatter talaga, sino yung may mas na-accomplish? Sa 28 years ni Jim Elliot or si Michael Jordan sa 62 years niya na he's still alive? Sana po ang sagot natin si missionary Jim Elliot. You can be the wealthiest person in the world and still feel empty. Pwede tayong maging pinakasikat din, pero parang wala tayong fulfillment sa buhay. Hindi tayo parang kumpleto kahit tayo ay sikat na. Pwede tayo magkaroon ng malakas na impluensya, lalo-lalo na mga athletes, malakas impluensya ng mga yan. You can be the most influential, pero wala ka pa din satisfaction. Bakit po? Because how we live our lives matter. 2 Timothy 4:7 says, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." So life lesson number 2, how we play is more important than how long we play. So while we're here po, let's use our time na impactful tayo sa talagang mission natin sa mundo. Life lesson number 3, and ito na po yung final point natin. 11:28 pa lang. Sasayaw na lang ako pag natapos niya ito. Life lesson number 3, ito na po yung final point. The way we play is determined by our coach. Again po, magyayabang na naman po ako. Marami po akong mga naging coach sa buong pagtanda ko.
Para tumagal tayo, magtatagalan ko rin yung example ko. May mga naging coach ako sa Manila, si Coach Renzi Bahar, dating Alaska sa PBA. Coach Jolas Lastimosa din, ng Alaska. Naging coach ko din si Coach Alan Albano, FEU. Ngayon sa ano na siya nagko-coach sa, alam ko sa, ano yata San Beda yata o sa Buton. Pero si Gordon Hayward po, yung player sa Charlotte Hornets. Pag pumunta kayo sa lineup ng Charlotte Hornets sa NBA, makikita mo siya doon. You can't miss him kasi siya lang yung puti doon lahat mga itim. Siya lang yung puti doon. Naging coach ko din po yun. At may na-notice ako sa lahat ng mga coaches po na yan, they would all play me differently. Iba't ibang style. Coach Renzi, ang ayaw niya sa akin na madribble. Gusto niya, sagad ka na team, di gumana, kick mo yung bola. Ulit-ulit lang. Nung sa FEU naman, si Coach Alan, gusto niya lagi, nakaset, gawin yung play. Iba't ibang coach, iba't iba yung paano yung ituro sa akin yung laro. Paano ako maglaro sa loob ng court. Paborito kong coach si Kuya Webb. Kasi si Kuya Webb dati nung bata ako, ang liga namin, ang play namin, bigay kay team, lahat umalis na. Ikaw na bahala, team. Kaya si Kuya Webb, paborito kong coach dati, Kings Pero po, yun po, kung paano tayo maglaro, nagde-determine sino yung coach natin. If we want to live right before God, then we must choose Him as our head coach and His Word as our playbook. Sino po ba ang coach natin sa buhay natin? Sino yung nagdi-dictate sa buhay natin? Sino yung coach? Porn po ba? And ako po, karamihan po ng athletes ng Amago, lalaki. At marami po akong nakakausap na player na kulong sila sa porn. Nakakulong sila na addict sila. Is it money and career? Baka naman di ka na makapakali sa pera, sa sa career mo. Yun ba yung coach mo? Is it sports or entertainment? Ito problema ko to. For the longest time, sports and entertainment, yan ang coach ko Ito yung nagdi-dictate ng buhay ko Minsan magpipreach si Papa, may laban si Pacquiao. Nanonood ako dyan sa gilid dati. Papanoorin ko si Pacquiao. Yun na yung parang nagdi-dictate ng buhay mo. To have God as your head coach and His words as your playbook means anything that goes against God and His words must have no place in your lives. Alam nyo yung playbook po? Yung playbook, yun po yung, kunyari pag nagko-coach po kami, meron kaming playbook. Yung playbook po ay mga gagawin mo sa loob ng court. Papag-aralan mo yan sa training, papag-aralan mo yan. Tapos pagdating ng court, as ng game, yung napag-aralan natin sa playbook, gagawin nyo sa game. Ngayon araw, kung pipiliin po natin Panginoon as our head coach, ang dapat po playbook natin, ang Bible naman. At yung playbook natin, which is the Bible nga po, anything na, kahit anong bagay na go against sa Bible, dapat wala sa buhay natin. Romans 6:12-13, it says there na, let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Sulat po dito na huwag natin hayaan ang kasalanan daw mag-reign sa ating katawan, sa ating buhay. Huwag natin hayaan kasalanan ang maging coach ng buhay natin.
Kristiyano ka man o hindi, kahit ako hanggang ngayon, ganito yung experience ko hanggang ngayon, Kristiyano ka man o hindi, ang buhay natin ay hanggang sa mamatay tayo, ang buhay natin ay it's going to be a lifelong battle. Habang buhay natin maglalaban between yung flesh natin at kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Kahit yung pinaka-holy pa na tao na kilala mo, meron yan pinagdadaan, everyday yan may pinagdadaanan, everyday yan may kinakalaban niya yung flesh niya. Kahit mismo si Jesus sa mountain, di ba? Meron siyang temptation pa din. Life will always be a battle between choosing what God wants for us to do or what our flesh wants for us. It is a battle of being right before God or doing what our flesh tells us to do. If you're here po ngayon umaga and you're saved, which then that's good for you po. And I pray this message, kahit medyo hindi pa all the way pulido yung pag-deliver ko po, I pray na it somewhat has given you a revival po, na-ignite po yung fire natin sa Panginoon if you're saved. If you're not saved po, ang challenge ko po sa inyo is, will you this day po choose God as your head coach and His Word as your playbook? Let us pray po. Dear Lord, thank you po sa araw na to, Lord, again. Thank you po, Lord, na sa opportunity po, Lord, na binigyan niyo po ako, Lord, na makapag-share po ng salita niyo po, Lord, na without persecution, Lord. Salamat po, Lord, sa bansang ito, Lord. Salamat po, Lord, sa sobrang freely namin pwede kayo i-worship. Wala kaming persecution. Salamat po, Lord, na for the rain, Lord. Salamat po, Lord, sa magandang araw, Lord. And sorry, Lord, sa mga ginamit kasalanan, Lord, sa ulit namin ginagawang hindi pleasing sa inyo, Lord, sa mga iniisip namin, Lord. And bless niyo po yung araw na to, Lord. Help me, Lord, as I deliver your message next time, Lord, na mag-lead ka po, Lord, sa presence, Lord. Bless this day again, Lord, in your prayer, amen. So stand. I know you're praying, you're thinking, I hope Pastor Oded is like Timothy, he only preached like 25 minutes. Pero malaman, don't ever think that you have so much time. Because time does not cooperate with us. Everybody is contained sa time. Pastor Ted told me when we are in the office, sabi niya ganon, you're getting bald. Sabi ko, I'm getting bad? No, bald. Bad? No, bald. Nakakalbo pala ako dito. I thought he was saying, I'm getting bad. Nakakalbo. Ibig sabihin, I'm aging. Basketball's like that. No? Some of us in the fourth quarter, some of us in the third quarter, some of us in the second quarter. So if you're not saved today, you need to get right with God. And then second, sabi niya ganun, quality over quantity. I know who's talking about. Yung coach niya, si Renzi, he has a son, both point guard. Nanonood siya, hindi ba nanonood yung coach mo eh. Yung anak niya point guard din. And then my son, Tim, is point guard also. I know, and everybody knew, he can play better than his son. Pero binabangko niya, that's why he moved to FEU. Pero when Timothy comes, he play good, he can make points in less minute. Ganon dapat tayo. Redeeming the time because the days are evil. And then the last point that he said, that was good. Who controls your life?